Sino nga ba ang magandang gamiting hero ngayong bagong patch sa original server? May mga hidden buff din kasi sa patch na ito na nasa game na ngayon mismo. Mahalaga na malaman mo ito kasi makakatulong ito sa iyong gameplay. Unahin muna natin sa mga nabuff na hero, nandiyan si Cecilion. Binawasan kasi ang mana cost ng kanyang skill 1 sa early game. Dahil sa patch na ito, makakatatlong skill 1 ka na kapag nagki-clear ng minion wave nang hindi nalalow yung mana. Dati kasi kapag pangatlong bato na ng skill 1, wala ka ng mana. Kaya dati, dapat dalawang skill 1 lang ang gagawin mo na magkasunod. Ginamit nga ito ni Cam sa rank game at sabi niya, hindi na daw siya hirap sa early game. Mas madali nang i-manage ang mana. Posibleng balik meta si Cecilio na naman. Si Clint naman mas pinalakas din. Kung mapapansin nyo, napakabilis ko nang mag-cast ng ultimate. Pinabilis kasi yung recharge time at cooldown ng ultimate niya. Si Clint madaling hulihin kaya hindi pa natin sure kung magiging meta. Pero maganda yung patch sa kanya. Si Soyo naman na-buff din. Binawasan ang cooldown ng lahat ng kanyang skill. Tapos mas pinalakas pa yung skill 1 damage niya sa late game kapag tinap mo lang. Dahil na-nerf yung mga jungler kagaya ni Lancelot, Yi San-shin, posibleng maging magandang option ulit etong si Lucas. Si Julian naman mas pinabilis ang farming capability, kaya posible na tayong makakita ng mga Julian jungler ulit. Si Nolan na-buff din, binawasan ang cooldown ng kanyang skill 1 at skill 2 sa late game, 1 segundo na lang. Si Freya naman, yung skill 2 niya ay madali nang ipangtakas kasi hindi nababangga sa kalaban kung hindi naman talaga sa kalaban nakatutok ang skill 2 mo. Dati kasi ang hirap makatakas gamit ang skill 2 kapag may malapit na kalaban sa'yo. Inayos din nila yung issue na hindi daw nag-i-scale ang kanyang skill 1 sa level, kaya mas malaki na yung shield. Pero feeling ko kulang pa rin tong patch kay Freya para maging meta siya. Kailangan talaga yung Unli Shield. Si Hilda naman na-adjust din. Pinahina ang base damage ng kanyang enhanced basic attack. Pero mas lalakas naman ito habang lumilevel ka at nagkakaroon ng physical attack item. Kaya mas malakas na sa late game. Sa mga na-nerf na hero naman tayo, nandiyan si Kimi. Mas pinatagal ang cooldown ng kanyang skill 2, tapos pinahina ang damage niya sa early game. Pero sa late game ay ganun pa rin. Kaya pwede pa rin i-pick si Kimi. Ingat lang talaga sa early. Pinahina rin si CC. Yung kanyang movement speed ay binawasan at mas pinahina rin ang damage ng kanyang skill 1. Mas magiging madali na siyang katapat sa lane ngayon. Si Lancelot din na nerf pero playable pa rin naman. Dinagdagan lang ang cooldown ng kanyang skill 2. Nagkaroon din ng adjustment sa fighter emblem. Dati, 12% spell bump ang naibibigay nito. Ngayon ay 10% hybrid lifesteal na. Ibig sabihin, ang may kinabang dito ay yung mga hero na gumagamit ng skill at basic attack. Ito yung mga hero na makikinabang talaga sa bagong patch. Una na dyan si Tamus. Dagdag healing din kasi ito sa kanya kapag gumagamit siya ng basic attack, kaya mas lalakas na ang sustain niya. Pangalawa si Chu. Madalas din gumamit ng skill at basic attack to, kaya makikinabang din siya dito. Ganon din si Benedetta. Yung passive niya kasi ay nakakount as basic attack, kaya makikinabang siya dito. Dagdag lifesteal kada dash. Pwede rin si Mincy. Counted kasi as basic attack yung kanyang skill 2. Isa din sa nakikita ko ay si Julian. Ito talaga, gumagamit at minamaximize yung kanyang skill at basic attack. Dagdag sustain para kay Julian. Syempre, nandyan pa rin si Alu. Ang favorite gamitin ng mga jungler sa solo. Kung sustain ang hanap mo, pwede mong itry ang fighter emblem. Kaya lang baka kulang sa damage. May kinabang din naman yung mga hero kagaya ni Zilong, Sun, Argus. Yung mga fighter na basic attack talaga yung main damage. Binanggit ko lang dito ay yung mga hero na mas mamamaximize yung skill pati basic attack ng sabay. Ilang muna para sa original server patch. Anong masabi nyo tungkol dito? Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.